Sa kalagitnaan ng aking pagkakahimbing, ako ay nagising sa isang madilim na silid na kung saan ang tanging makikita lamang ay daan-daang libro sa aking paligid. Ang mga librong ito ay nakaayos katulad ng isang silid-aklatan. Aking nilapitan ang isang dingding na punong-puno ng libro at napukaw ang aking atensyon ng isang pamagat na nagsasabing, "Mga babaeng nagustuhan ko." Binuksan ko ito at ako ay nagulat nang mabasa kong kilala ko pala ang mga pangalan sa bawat pahina. Dali-dali ko itong sinara at ibinalik sa aparador. Hindi lang pala ito simpleng silid-aklatan. Ang bawat librong nasa silid na ito ay tungkol sa aking buhay. Bawat oras, bawat minuto, at bawat segundo, maliit man o malaki, lahat ng ito ay nakatala sa mga libro. Unti-unti akong niyakap ng mga katanungan. Kaya naman, sinimulan kong basahin ang mga librong aking nakita. Ilan sa mga ito ay nagdulot sa akin ng labis na tuwa dahil pinaalala nito sa akin ang mga masasayang alaala sa aking buhay. Samantalang ang iba naman ay nagdulot sa akin ng sobrang kahihiyan na kinailangan ko pang lumingon sa aking paligid kung mayroon bang nakakakita sa akin. Merong isang libro na ang pamagat ay "Mga Kaibigan Ko" ay katabi ng librong may pamagat na "Mga Kaibigan na Pinabayaan Ko". Habang nililibot ko ang silid, may mga librong nakahuli ng aking paningin dahil sa kakaiba nitong pamagat at ang iba naman ay talagang nakakahiya. Kasinungalingang sinabi ko, tulong na binigay ko, biro na tinawanan ko, mga lugar na pinuntahan ko, mura na sinabi ko. Nakakatuwang isipin na ilan sa mga ito ay detalyado, tulad ng mga bagay na pinag-awayan namin ng kapatid ko. Ang iba naman ay mabigat sa damdamin, tulad ng mga bagay na nagawa ko dahil sa galit, mga sinabi ko laban sa magulang ko, mga taong nilait ko, mga bagay na pinanood ko. Hindi mawala sa akin ang pagkagulat sa mga nilalaman ng bawat librong nababasa ko at kadalasan kung ano ang mga gusto kong libro, yun ang kakaunti ang pahina at kung ano naman ang aking ikinahihiya, yun naman ang marami. Ako ay nagulat sa kung gaano karami na mga librong naitala sa aking buhay. Posible bang magkaroon ako ng oras para isulat ang daan-daan o libo-libong librong ito? Ngunit, ang bawat libro ay nagsasabi ng totoo at ang lahat ng ito ay sulat kamay. At may lagda ko pa. At nang binuksan ko ang librong mga bagay na tinignan ko sa internet, aking nakita na makapalang libro dahil sa sobrang dami ng mga pahina nito. Hindi ko ito natapos dahil sa sobrang kahihiyan na nakapaloob dito. Nang makarating ako sa librong malalas mong bagay na inisip ko, nakaramdam ako ng kaba at panginginig sa aking katawan. At nang akin itong binuklat sa unang pahina, nagalit ako dahil pati ba naman mga pinakatatago kong sikreto ay nakasulat sa bawat pahina. Isa lang pumasok sa aking isipan. Walang ibang dapat na makakita sa mga librong ito. Walang ibang dapat na makapunta sa silid na ito. Kailangan ko itong sirain! Dali-dali kong binuklat ang librong hawak ko. At desperado na akong sirain at sunugin ang bawat pahina nito. Ngunit nang sinubukan ko itong punitin, hindi ko man lang magawang lukutin ni isa sa mga pahina nito. Sinubukan ko ring baliin ang labas ng librong ito. Ngunit nagmistula itong bakal sa tibay. Wala akong magawa para sirain ang mga ito. Pakiramdam ko, wala na akong kapag-apag-asang magbago. Makita ko ang isang libro na ang pamagat ay "Panahong nalaman kong makasalanan ako at tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas." Akin itong binuklat.
napaluhod nang makitang wala itong laman. Wala na ba talaga akong pag-asa? Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang luha ko dahil sa lahat ng nagawa ko. Kahit naisipin kong naging mabuting tao naman ako. Pupunta sa simbahan tuwing linggo, tumutulong sa kapwa. Hindi ko pa rin mabubura kung gaano karami ang mga kasalanang tinatago ko at nagawa ko nakasulat sa mga librong ito. At naisip ko, ano kaya ang mangyayari sa aking buhay? Paano kung mamatay na ako ngayon? Ano kaya ang mangyayari sa akin? Sa silid, sa mga librong ito. Sinabi ko sa aking sarili na walang dapat makakita sa silid na ito. Dapat ko itong ikandado at itapon ang susi nito. Subalit nang punasan ko ang aking luha, nakita ko siya. Wag! Parangawa mo na! Wag dito! Hindi mo dapat ito makita! Wala akong magawa kundi panoorin na lang siya habang isa-isa niyang binubuklat ang mga libro at pinabasa ang mga ito. Hindi ko mawari ang pakiramdam niya. At sa bawat oras na sinusubukan kong tignan siya at ang kanyang mga mata, nakikita kong anyang labis na kalungkutan na mas matindi pa sa aking nararamdaman. Bakit kailangan niya pang basahin ng mga librong naroroon? Siya ay matapos. Lumingon siya at tinignan ako ng may awa at pagmamahal sa kanyang mga mata. Ako ay yumuko na parang walang mukhang maihaharap sa kanya at bumuhos na lang ang aking luha. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Pwede siyang magalit sa akin o kaya magsabi ng masasakit na salita, ngunit wala siyang ibang sinabi. Sinamahan lamang niya ako habang ako'y umiiyak. Panginoong Hesus, hindi ko po kayang burahin ang mga maling bagay na nagawa ko na. Kahit na magbago ako, magpakabait ako, naroroon pa rin po ang mga librong patuloy na magpapaalala sa akin sa mga kasalanang nagawa ko. Anak ko, ako lamang ang tanging may kayang linisin at burahin ang mga kasalanan mo. Ako lamang ang nagmamahal sa iyo ng lubos, namatay sa krus at nabuhay muli para sa iyo. Ako lamang ang may kakayang iligtas ka sa kapahamakan na kapalit ng mga kasalanang nagawa mo. Hindi mo kayang burahin ang mga ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o sa iyong sariling kakayanan. Tanging ang dugo ko lamang. Tanging ako lamang. Nais mo ba akong tanggapin sa buhay mo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas? Sa kabila ng mga pinakatatago kong kasalanan, maliit man o malaki, minahal ako ng Panginoon. Kahit na binaliwala ko siya, kahit na minsan ay kinahihiya ko pa na naniniwala ako sa Kanya, ibinigay niya pa rin ang Kanyang buhay para sa akin. Sa pagitan ng aking mga pag-iyak ay sinabi kong, "Opo, Panginoon. Alam ko pong hindi ko kayang linisin ang sarili ko. Patawarin niyo po ako
sa lahat ng aking mga kasalanan, tinatanggap ko po kayo bilang aking sariling tagapagligtas. Pagkatapos ay pinuntahan ang mga libro at isa-isang pinirmahan ang bawat pahina ng mga librong naroroon. Nilagdaan niya ang mga ito ng kanyang pangalan sa ibabaw ng aking pirma. Ang pangalan niya ay hindi nararapat para sa mga pahinang ito. Ang dugo niya ay hindi nararapat para sa mga kasalanang nagawa ko. Ngunit nang muli kong makita ang mga libro, naroon na ang pangalan ni Jesus, nakatakip sa aking pangalan at nakasulat gamit ang kanyang dalisay na dugo. At siya'y lumapit muli sa akin. Niyakap niya ako at sinabing, Tapos na, anak ko. Tumayo kami at lumabas ng silid. Walang kandado ang pinto dahil marami pang libro ang kailangang maitala.